Sawa ka na ba na yung savings mo sa bangko parang natutulog lang? Halos walang kinikita. Paano kung may paraan para yung pera mo posibleng lumago ng mas mabilis? 15%. Isipin mo yan. Potential annual interest na 15%. Ang layo, di ba, kumpara sa halos wala nang ang interest sa bangko? Well, yan mismo ang pangako at syempre, ang pangakit ng tinatawag na ating peer-to-peer o P2P lending. So ano nga ba talaga itong P2P lending? Simple lang to, promise. Ito'y isang online platform. Ang trabaho niya, i-connecta yung mga taong may extra na pera, yan yung mga lenders na pwedeng maging ikaw, at yung mga taong nangangailangan ng pautang, yung mga borrowers. Basically, tinatanggal natin yung bangko sa gitna. Kumbaga, ikaw na mismo yung nagiging bangko. Okay, so paano ba talaga to gumagana? Paano yung pera mo napupunta sa nangungutang? At higit sa lahat, paano to babalik sa'yo na may tubo na? Sige, himayin natin yung proseso. Step 1, ikaw bilang lender, maglalagay ka ng pera sa P2P platform. Pangalawa, yung platform na ang bahala. Sila yung mag-screen ng mga borrower, titignan yung credit history nila, at bibigyan sila ng risk rating. Pangatlo, si borrower, syempre magbabayad yan ng utang niya, usually monthly kasama na yung interest. At pang-apat, yung pinaka-exciting na part, yung interest na binayad niya, ayon, pagkatapos kunin ng platform yung maliit na service fee nila, yung malaking parte niyan sa'yo na mapupunta. Yan ang kita mo. Sounds amazing, di ba? Ang ganda pakinggan. High returns, passive income. Pero alam mo, sa mundo ng investments, laging may catch. Laging may kasunod na tanong. Para sa ganito kalaking potential na kita, ano ang kapalit? At ang sagot dyan, syempre, kung may high returns, meron ding higher risk. At sa P2P lending, ang number 1 na panganib na dapat mong tandaan at intindihin ay yung tinatawag na default risk. Ang default risk, in simple terms, ito yung panganib na yung taong piniram mo ng pera hindi makabayad. At kapag nangyari yon, malaki ang chance na yung principal investment mo, yung puhunan mo, hindi na bumalik. Pati na rin yung inaasahan mong kita. Yan ang a very real risk at yan ang totoong kapalit ng mataas na interes. So ngayon, baka nagtatanong ka, kung may risk pala, edi sa digital savings bank na lang ako. Magandang tanong yan. Sige, pagkumparahin natin yung dalawa para mas malinaw sa'yo kung alin ang mas bagay para sa'yo. Dito natin makikita yung classic trade-off. Sa isang banda, yung digital savings, mas mababa ang kita, mga 2 to 6% lang, pero ang ganda dito, protektado ng PDIC or Philippine Deposit Insurance Corporation yung pera mo up to 500,000 pesos. Ibig sabihin, safe and steady. Sa kabilang banda naman, P2P lending. Pwedeng umabot ng 8 to 15%, pero yun nga, mas mataas ang risk. At take note, walang insurance na ganito. Laging tandaan, high risk, high reward. Low risk, low reward. You have to choose your battle. Okay, so kung matapos mong makita yung comparison na yan at sinasabi mo pa rin sa sarili mo na, game, naiintindihan ko yung risks at gusto kong subukan, well, this next part is for you. Pag-usapan natin kung paano ka makakapagsimula sa tama at matalinong paraan. Hindi porket high risk, sugod ka na lang ng sugod. May mga paraan para ma-manage yung risk na yan. So ito yung ilang super important tips, lalo na para sa mga beginners. Una, start small. Mag-invest ka lang muna ng perang kaya mong i-risk. Yung pag nawala, hindi ka iyak sa gabi. Pangalawa at napaka-importante nito, diversify. Huwag mong ilagay lahat ng itlog mo sa isang basket. Ikalat mo yung investment mo sa maraming borrowers. Kasi pag may isa na hindi nakabayad, hindi damay yung buong investment mo. Pangatlo, do your homework. Pag-aralan mo yung profile ng mga uutang, para saan yung loan, ano yung risk grade nila. At pang-apat, basahin mo yung fine print. Intindihin mo lahat ng patakaran at fees ng P2P platform na sasalihan mo. At syempre, pag nagsimula ka ng kumita, may isa pang importanteng bagay na kasama niyan, ang iyong responsibilidad bilang citizen. Yes, yung kinita mo sa P2P lending ay kailangan bayaran ng buwis. Responsibilidad mo yan na ideklara sa iyong income tax return. You know, lahat ng investment, lahat ng paraan para palaguin ng pera, may risk. Walang exception. Pero ang mahalaga ay hindi yung pag-iwas sa risk, kundi yung pag-intindi at pag-manage nito. Sa P2P man yan o sa stocks, ang susi ay pumasok ka na may sapat na kaalaman at malinaw na plano. So ang tanong ngayon, para sa'yo talaga to, based sa financial goals mo at sa kaya mong tisingin na risk,
Sa tingin mo ba, ang P2P lending ay isang landas na handa mong subukan para palaguin yung pera mo? O mas okay ka sa mas safe at mas mabagal na daan? Mahalaga lang naming ipaalala na itong paliwanag na ito ay para sa educational purposes lamang at hindi ito dapat ituring na financial advice. Para sa payo na bagay sa iyong personal na sitwasyon, pinakamabuti pa rin kumonsulta sa isang lisensyadong financial advisor. At para naman sa kahit anong usaping pangkalusugan, laging kumonsulta sa iyong doktor. Thanks for tuning in to Silent Wealth. Please subscribe and hit the notification bell so you never miss out on the latest tips and strategies to grow your wealth.